GMRC 4, Quarter 2, Week 5. Pagbibigay halaga sa pamilya bilang paglalapat ng mga aral ng pananampalataya. Matatag curriculum, bansang makabata, batang makabansa, with me, Teacher KMT. Magandang araw mga bata! Ngayon ay pag-aaralan natin ang tungkol sa pagbibigay halaga sa pamilya bilang paglalapat ng mga aral ng pananampalataya. Mga layunin. Una, nakapagpapahayag ng iba't ibang paraan ng paglalapat ng mga aral ng pananampalataya sa mga sitwasyon sa pamilya. Pangalawa, nakapagsusuri na ang paglalapat ng mga aral ng pananampalataya bilang gabay sa mga sitwasyon sa pamilya ay tungo sa malugod na pamumuhay. Pangatlo, naisasakilos ang iba't ibang paraan ng paglalapat ng mga aral ng pananampalataya sa mga sitwasyon sa pamilya. Unang araw. Maikling balik-aral. Gagabayin ka ng iyong guro para sa gawain ito. Narito ang mga pwedeng maging sagot. Basahin mo ang mga ito. Narito ang mga kasunod. Pagtatalakay. Hindi sapat na tayo'y nagpapahayag lamang ng ating paniniwala sa mga salita. Dapat itong maipakita sa ating mga gawa at kilos. Ang pagsasabuhay ng pananampalataya, lalo na sa ating pamilya, ay nagbubunga ng masaganang pagpapala mula sa Diyos. Kapag tayo ay tapat na sumusunod sa mga utos ng Diyos at ipinapakita ang pagmamahal sa Kanya at sa ating pamilya, nagiging instrumento tayo ng Kanyang pagpapala at biyaya sa isa't isa. Sa pamayanan naman, ang pagsasabuhay ng mga aral ng pananampalataya ay nagbibigay daan sa atin upang maging instrumento ng pagbabago.
sa pamamagitan ng pagiging mabuting mamamayan, pagtulong sa mga nangangailangan, at pagiging mapanagot sa ating mga tungkulin, nagiging bahagi tayo ng pag-unlad at pagpapabuti sa ating kapaligiran. Sa pamamagitan ng tapat at masigasig na pagsunod sa aral ng pananampalataya, nagiging daan tayo ng pag-asa at pag-ibig sa ating pamilya at pamayanan. Ikalawang araw. Unang aralin, mga paraan ng paglalapat ng mga aral ng pananampalataya sa pamilya. Ang pagsamba, pagkamadasalin at mapasalamatin sa Diyos. Pagsusuri. Para sa unang tanong, natatandaan mo pa ba ang huli mong pagsamba? Kailan iyon? Pangalawa, bakit tayo nagsasamba? Ano ang ginagawa natin kung nagsasamba? Pangatlo, ano naman ang mabubuting epekto sa atin ng pagsamba? Ang pagsamba ay isang kilos sa pagbibigay puri sa Diyos. Ginagawa natin ito sa pamamagitan ng panalangin, pag-awit, at pag-aalala ng mga aral at gawa ng Panginoon. Sa pamamagitan ng sama-samang pagsamba, ang mga mananampalataya ay nagkakaisa sa kanilang pananampalataya at nagpapalakas sa bawat isa. Ang pagsamba ay naglalayong magbigay ng panahon sa pagmumuni-muni ng buhay ayon sa kalooban ng Diyos na kasakasama ang iba pang mananampalataya. Ito ay nagbibigay daan sa mga mananampalataya na maging mas mabuting tao at maging instrumento ng pagpapala at kabutihan sa kapwa. Ano nga ba ang panalangin o dasal? Ano ang kahalagahan nito? Ang panalangin o dasal ay pagkikibahagi at pagkikipag-usap sa ating Panginoon. Isang pamaraan na rin ito ng pagsamba sa Diyos pero personal. Sa panalangin, pinaparating natin sa Diyos ang ating pagpuri, pagpapasalamat sa mga pagpapala, at ang ating mga damdamin at hinaing. Humingi tayo ng kaniyang tulong
at gabay. Ito ay isang pagpapahalaga sa pakikipag-usap sa Panginoon. Ang pagkamapasalamatin naman ay damdamin o saloobing pagkilala ng ating utang na loob sa Diyos at sa mga taong nakapaligid sa atin. Galing ang pagpapasalamat sa pagkilala ng kabutihan at kagandahang loob ng Diyos man o ng mga tao sa ating paligid. Nararamdaman at nakikita natin ang kabutihan ng Diyos sa kalikasan at sa mabubuting gawa para sa atin. Sa pagkilala natin ng mga ito, nag-uumapaw ang pasasalamat at kagustuhang maiparamdam ang ating ganti sa kabutihang ating natatamo. Ang pagnanais at saloobin natin ang nagtutulak sa atin na gumawa ng mabuti sa iba bilang ganti. Sagutin mo, ano-ano ang pwede nating gawin para maipahayag ang magagandang saloobin natin? Ngayon ay magbasa tayo ng kwento. Ang pamagat, Biyaya ni Bless. Kwento ni Lily F. Apura. Masayang nakikipaglaro ng taguan si Bless sa mga batang kapitbahay. Tuwang-tuwa sila ng kaibigang niyang si Karen na batang Muslim dahil hindi pa sila naging taya. Tahimik na nagtago si Bless malapit sa taguan ni Karen. Linggo ng hapon noon at walang pasok. Nakapagsamba na ang pamilya ni Bless. Natatandaan pa nga ni Bless ang pangaral, maging masunurin sa magulang at magmahalan sa pamilya. Utos yan ng Diyos. Magaan ang kanyang pakiramdam matapos silang magsimba. Laking pasasalamat niya at kumain pa sila sa Jollibee pagkagaling sa simbahan. Bless, Bless. Medyo nagulat si Bless. Boses yun ng nanay niya. Sasagot na sana siya, ngunit sinenyasan siya ni Karen na huwag maingay. Mamaya ka na umuwi, pabulong na sabi ni Karen. Pero hindi mapakali si Bless. Baka kailangan ni nanay ang tulong ko, bulong ni Bless. Naisip ni Bless, bibihirang mag-utos si nanay. Baka hindi kayang mag-isa ni nanay ang ginagawa niya. Nagbilin pa naman ang tatay na tulungan ko si nanay sa gawaing bahay. Baka mag-alala si nanay. Sabi niya kay Karen, uuwi na ako. Nagmamadaling lumabas si Bless sa kanyang pinagtataguan at umuwi. Narito na po ako, Nay, ang sabi niya. Kailangan pala ng kanyang nanay ng hahawak sa upuan na tatayuan nito
para maglagay ng kurtina. Ay salamat anak at nandito ka. Talagang biyaya ka ng Diyos sa amin. Ang iyong buhay ay nagpapakita ng pagmamahal sa Diyos. Ang sabi ng kaniyang nanay, ngumiti si Bless. Masaya siyang bumalik pagkatapos mailagay ang kurtina at nakilahok uli sa laro ng mga kapwa bata. Naisip niya, maganda pala ang pakiramdam kung unahin mo ang paggawa ng mabuti kaysa sa sariling gusto. Paglalapat. Mga gabay na tanong. Una, ano-anong mga aral ang nasa isip ni Bless na nakikita natin sa kanyang gawa? Magaling! May pananampalataya ang pamilya ni Bless. Pinapahalaga nila ito. Pinapaalalahanan si Bless ng tatay niya na tulungan ang kanyang nanay. Makikita din natin na nakikipagkaibigan si Bless sa isang batang naiiba ang pananampalataya sa kanya. Magalang at masunurin si Bless. Hindi niya maatim na baliwalain ang tawag ng kanyang nanay. Inaalala at isinasa puso ni Bless ang mga aral ng pananampalataya. Pangalawa, ano ang mga palatandaan na naisa puso ni Bless ang mga aral na ito? Tama! May malasakit si Bless sa kanyang nanay dahil naisip niya na baka may kailangan ang kanyang nanay. Hindi niya ito pinabayaan lang. Pangatlo, ano-anong mga gawa ni Bless ang nagpapakita ng nasa puso o sa loobin niya? Magaling! Umuwi si Bless para tugunin ang tawag ng nanay niya. Mahal at iginagalang niya ang kanyang mga magulang. Pang-apat, ano kaya ang pwedeng mangyari kung hindi umuwi si Bless? Magaling! Pwedeng mahulog ang nanay niya habang naglalagay ng kurtina dahil walang humawak sa upuan. Maaaring pagalitan si Bless ng kanyang nanay. Pagsasabuhay ng pagmamahal sa Diyos. Gagabayin ka ng iyong guro para sa gawain ito.
Ikatlong araw. Pangalawang aralin, pagsasabuhay ng pananampalataya sa iba't ibang sitwasyon ng pamilya. Ang pananampalataya ay isang mahalagang bahagi ng buhay ng pamilya. Ito ay nagbibigay ng gabay, lakas, at pag-asa sa bawat miyembro ng pamilya sa bawat yugto ng kanilang buhay. Sa anumang sitwasyon, maaaring maging pagkakataon ang pananampalataya upang palakasin ang ugnayan ng bawat isa at magdulot ng kapayapaan at kagalakan sa puso ng bawat miyembro. Sa mga masaya at magiliw na sandali, ang pagsasabuhay ng pananampalataya sa pamilya ay maaaring ipakita sa pamamagitan ng pagpapasalamat sa Diyos para sa mga biyaya at tagumpay na natatanggap. Ito ay maaaring gawin pagpapasalamat at pagdiriwang, kung saan ang bawat miyembro ay nakakaisa sa pagpapahayag ng kanilang pananampalataya sa pamamagitan ng pagdarasal, pag-awit ng mga papuri, at paglilingkod sa Diyos. Sa mga masalimuot at mapanghamon na panahon naman, ang pananampalataya ay nagbibigay ng lakas at pag-asa sa pamilya upang harapin ang mga pagsubok. Sa panahong ito, ang pagsasabuhay ng pananampalataya ay maaaring ipakita sa pamamagitan ng pagtitiwala at pananalig sa Diyos, pagtutulungan at pagtitiis, at pagkakaisa sa pamamagitan ng panalangin. Dahil kasama natin ang pamilya, hindi maiiwasan na may di pagkakaunawaan paminsan-minsan. Kailangan bawat isa ay matutong magpakumbaba, humingi ng tawad at magpatawad. Kung sa sitwasyon ng pagkakasakit, pagkamatay o kawalan, ang pananampalataya ay maaaring maging tanglaw at gabay ng pamilya. Ito ay nagbibigay ng kapayapaan at kapanatagan sa gitna ng lungkot at pagsubok. Ang pagsasabuhay ng pananampalataya sa mga ganitong panahon ay maaring ipakita sa pamamagitan ng pagkakaisa, pagdamay, at pagmamahalan sa bawat isa. Aralin din natin ang pagpapatawad sa pamilya at magkakaibigan. Ang pagpapatawad ay mahalaga sa buhay at kaligayahan ng ating pamilya. Kapag may pag-aaway at di pagbabatian, nasisira ang pagsasamahan sa pamilya. Nawawala ang pagkakasundo-sundo at pagtutulungan. Ang nasaktang miyembro ng pamilya ay maaaring maghinanakit o magkimkim ng galit. Maaari itong maging away na talaga. Ang pagpapatawad ay nagpapanumbalik ng mabuting relasyon sa pagitan ng mga miyembro ng pamilya.
Ang pagpapakumbaba at paghingi ng tawad ng nakagawa ng mali ay umaalis sa hinanakit at galit ng nasaktang miyembro ng pamilya. Sa paghingi ng tawad, naipapakita natin ang pagpapahalaga sa damdamin ng nasaktan. Mas makakabuti kung gagawa tayo ng bagay para maitama ang nagawang pagkakamali. Sa ganitong paraan, mababawasan ang hirap o sakit sa dulot ng ating abala o mabigat na damdamin ng miyembro ng ating pamilya. Ang paghingi ng tawad at pagpapatawad ay nagbabalik sa pagkakasundo-sundo. Maibabalik din ang magandang komunikasyon at magandang relasyon. Sa paghingi ng tawad at pagpapatawad, hindi naiipon ang galit at hindi magkakaroon ng hinanakit sa isa't isa sa pamilya. Lahat tayo ay nagkakamali o nagkukulang sa ating mga mahal sa buhay at kaibigan. Ang paghingi ng tawad at pagpapatawad ay nagpapatibay ng ating relasyon at pag-unawa sa isa't isa. Nagbibigay daan ang paghingi ng tawad at pagpapatawad sa pagbuti ng asal natin. Importante ang mga ito sa masaya at matibay na pagsasamahan ng isang pamilya. Mga gabay na tanong. Una, ano-ano ang mga hamon o problema sa buhay na naranasan ng inyong pamilya? Pangalawa, paano ninyo ito hinarap? Bakit kailangan ang pag-unawa, pagkakaisa at pagdadamayan sa pamilya? Pangatlo, bakit kailangan ang paghingi ng patawad at pagpatawad? Pang-apat, ano-ano ang mga magagandang dulot ng paghingi ng patawad at pagpapatawad sa pamilya? Ito ang gagawin ko. Ano ang gagawin mo? Gagabayin ka ng iyong guro para sa gawain ito. Pananampalataya sa puso at gawa. Una, si Ana at kanyang kapatid na si Marco ay parating nag-aaway. Makulit kasi si Marco at parating iniinis si Ana. Ano ang gagawin mo kung ikaw si Ana? Isulat mo ang iyong sagot at lagyan ng pangalan at lagda. Pangalawa, nawala ng trabaho ang tatay mo at halos wala kayong mapagkunan ng pangangailangan sa araw-araw. Ano ang pwede mong gawin batay sa aral ng pananampalataya sa ganitong sitwasyon?
Pangatlo, nagkasakit ang nanay mo at walang naglilinis. Wala ring nagluluto, lalo na sa nanay mong may sakit. Ano ang gagawin mo? Dumako na tayo sa susunod na gawain. Mabuti ito, gagawin ko. Gagabayin ka ng iyong guro para sa gawain ito. Ika-4 na araw. Ang pinakamahalagang aral para sa akin. Punan ang mga puwang sa talata sa ibaba. Para sa unang bilang, sa ngayon, ang aming pamilya ay... Pangalawa, para sa akin, ang pinakamahalagang aral sa araling ito na angkop para sa sitwasyon ng aking pamilya ay... Pangatlo, kaya ako ay... Ano ang gagawin mo ugnay sa aral na sagot mo sa taas? Ang matematiko ng pananampalataya. Paano to? Lagyan ng simbolo ng bawas, subtract o delete. Kung sa palagay mo ay dapat bawasan o burahin ang asal o ugali na ito sa iyo. Simbolo ng dagdag naman o addition kung dapat itong dagdagan. At multiplication naman kung dapat talaga itong gawin parati. Umpisahan na natin. Mapagkumbaba. Ano ang tamang sagot? Magaling. Addition. Matulungin. Ano ang tamang sagot? Tama! Multiplication. Mapagmahal. Ano ang tamang sagot? Magaling! Multiplication. Maunawain. Ano ang tamang sagot? Mahusay! Addition. Inggit. Ano ang tamang sagot? Magaling. Subtraction. Maalalahanin. Ano ang tamang sagot? Magaling. Multiplication. Madasalin. Ano ang tamang sagot?
Tama! Multiplication. Katamaran. Ano ang tamang sagot? Magaling. Subtraction. Mapagbigay. Ano ang tamang sagot? Magaling. Multiplication. Masayahin. Ano ang tamang sagot? Napakagaling. Multiplication. Magagalitin. Ano ang tamang sagot? Tama. Subtraction. Pagmamalasakit. Ano ang tamang sagot? Mahusay. Multiplication. Maramot. Ano ang tamang sagot? Magaling. Subtraction. Reklamador. Ano ang tamang sagot? Magaling. Subtraction. Pagpapatawad. Ano ang tamang sagot? Magaling. Multiplication. Mapagmataas. Ano ang tamang sagot? Mahusay. Subtraction. Pagdadabog. Ano ang tamang sagot? Magaling. Subtraction. Pagsisinungaling. Ano ang tamang sagot? Magaling. Subtraction. Mapanira. Ano ang tamang sagot? Mahusay. Subtraction. At ang panghuli, mapasalamatin. Ano ang tamang sagot? Napakagaling. Multiplication. Pagsusulit. Kabilin-bilinan ni Ma'am. Mga isang linggo o isang buwan mula ngayon, baka makalimutan mo na ang natutunan mo sa 2 linggong nakalipas. Kaya isinulat na ang mga tagubilin para sa araling ito. Punan ang mga puwang sa sulat sa ibaba ayon sa ating natutunan sa natapos na nakalipas na 2 linggo. Isinulat ito noong Nobyembre 1, 2023. Ngayon ay basahin mo ito at sagutin.
Mga sagot. Mahusay mga bata! Ano ang mga natutuhan mo sa araw na ito? Ngayong araw na ito, natutuhan ko ang tungkol sa mga paraan ng paglalapat ng mga aral ng pananampalataya sa pamilya at ang pagsasabuhay ng pananampalataya sa iba't ibang sitwasyon ng pamilya. Maraming salamat sa pakikinig mga bata! Sana'y may natutuhan kayo. Huwag mong kalimutan pindutin ang like, share, at subscribe.